Celine Alarcon ay isang simpleng dalaga mula sa Claveria, Masbate na binitbit ng dadana sa Maynila upang iligtas ang among may karamdaman. Sa kanyang paghahanap ng pag-asa, natagpuan niya ang sarili sa piling ni Jerome Ahmed Almansoor, isang makapangyarihan at gwapong half-Emirati CEO na tinitingala ng lahat. Ngunit may tinatagong kakaibang hamon sa buhay. Dahil sa kanyang pagiging hyposexual, ang pagnanasa ay isang salitang di kailanman naging bahagi ng diksyonaryo ni Jerome. Isang kasunduan sa kasal na magbubuklod sa kanila, isang kontratang binuo para sa pera at pamana, ngunit sa likod ng marangyang buhay sa Dubai at Maynila, isang laro ng panunokso ang sisimula ni Celine. Kaya ba niyang tunawin ang yelong bumabalot sa puso ng asawa? Magagawa ba niyang buhayin ang apoy sa lalaking akala ay hindi na muling makakaramdam? Mula sa tahimik na dalampasigan ng Masbate hanggang sa nagbabagang buhangin ng Dubai, saksihan ang kwento ng isang pag-ibig na nagsimula sa pangangailangan ngunit nauwi sa isang mapanganib at possessive na obsession. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong muling kiligin, paiyakin at painitin ang inyong mga damdamin? Ngayong araw, ilalatag natin ang isang kwentong hindi lamang tungkol sa yaman at kapangyarihan, kundi tungkol sa isang hamon na susubok sa pasensya at pagmamahal ng isang babae. Paano mo ba aamuhin ang isang lalaking tila walang pakiramdam? Paano mo tuturo ang magmahal ang isang pusong kasing lamig ng yelo? Mula sa panulat ng inyong lingkod, narito ang ating pinakabagong serye na siguradong tatatak sa inyong mga puso. Samahan sina Celine at Jerome sa isang paglalakbay na puno ng lihim, panunokso at wagas na pag-ibig. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para laging updated sa ating mga kabanata. Ako ang inyong storyteller at ito ang ating kwento. Sa bayan ng Claveria, Masbate, ang bawat umaga ni Celine Alarcon ay nagsisimula sa amoy ng dagat at sa tawa ng kanyang ama. Si Celine ay ang uri ng kagandahan na hindi kailangan ng kolorete. Mapungay ang mga mata, mahaba ang pilikmata at may labing tila rosas ang kulay. Simula nang mamatay ang kanyang ina, ang kanyang ama na si Mang Teodoro ang naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit isang hapon habang nag-aani ng kopra, biglang bumagsak ang matanda. Tatay! Tatay gising! Ang hiyaw ni Selena yumanig sa kanilang maliit na dampa. Stroke, iyon ang hatol ng doktor. Ang masayahing amay naging tila isang estatwa, nakadilat ngunit di makagalaw, humihinga ngunit di makapagsalita. Ang tanging paraan para dugtungan ang buhay nito ay ang mga mamahaling gamot at therapy na hindi kayang tustusan ng pagsasaka sa probinsya. Dahil sa pagmamahal, tinalikuran na sila ng kanyang huling taon sa kolehiyo. Kasama ng pinsang si Gina, lumuwas siya ng Maynila. Celine, huwag kang mag-alala. Sa ganda mong yan, mabilis tayong makakahanap ng trabaho sa Almansoor Group. Sabi nila doon ang pinakamalaking sahod. Pagpapalakas ng loob ni Gina habang lulad sila ng barko. Pagdating sa syudad, ang inosenteng dalaga agad na hinarap ng ingay at usok. Pero sa likod ng takot, may determinasyon sa kanyang puso. Gagawin kong lahat para kay tatay. Sa Almansoor International, hindi bilang sekretary o modelo natanggap si Celine, kundi bilang bahagi ng housekeeping team. Isang gabi, habang naglilinis siya sa pinakataas na palapag, ang opisina ng CEO hindi niya napansin ang pagpasok ng isang lalaki. Si Jerome Ahmed Almansoor, isang half-Emirati na tila inukit mula sa marmol ang mukha. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, malamig at walang kahit anong emosyon. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, si Jerome ay balot ng misteryo. Tinagurian siyang Ice King dahil kahit ang pinakamagagandang modelo sa bansa ay hindi siya kayang akitin. Sa pagmamadali ni Celine na tumabi, nadala siya sa basang sahig. Inasahan niyang tatama ang kanyang likod sa tiles, ngunit isang matigas at malaking kamay ang sumalo sa kanyang bewang. Napatitig si Celine sa mukha ng CEO. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang bango ng mamahaling perfume na may halong amoy ng desyerto. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Jerome, may naramdaman siyang kakaibang kuryente mula sa dalagang hawak niya. Isang pintig na matagal niya nang akala na patay na. "Who are you?" Malamig na tanong ni Jerome, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa labi ni Celine. "Sorry po, sir. Celine po, bago lang po ako," utal na sagot ng dalaga. Binitawan siya ni Jerome na tila napaso. "Leave and make sure this floor is dry next time."
Ngunit habang papaalis si Celine, hindi alam ng dalaga na sinusundan siya ng tingin ni Jerome. Ang CEO na walang pagnanasa sa babae ay biglang naitanong sa sarili, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Isang tawag mula sa masbate ang bumasag sa gabi ni Celine. Umiiyak ang kanyang pinsan dahil sa kailangan ilipat si Mang Teodoro sa ICU. Celine, kailangan natin ng kalahating milyon para sa operasyon at deposit. Kung hindi, baka hindi naabuti ng tatay mo bukas. Hikbi ni Gina sa kabilang linya. Napasandal si Celine sa pader ng kanyang maliit na paupahan. Saan siya kukuha ng ganon kalaking pera? Ang sahod niya sa Almansoor Group ay sapat lang sa pang-araw-araw. Sa kawalan ng pag-asa na isipan niya, lumapit sa mismong itaas kay Jerome Ahmed Almansoor. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, tinititigan ni Jerome ang isang medical na report. Hyposexual desire disorder, yon ang nakasulat. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang CEO ang kanyang katawan ay tila isang saradong libro pagdating sa pagnanasa. Wala siyang maramdamang init sa kahit sinong babae hanggang sa nakilala niya ang cleaning lady na si Celine. Sir Jerome, may bisita po kayo, si Celine Alarcon, anunsyo ng kanyang sekretary. Pumasok si Celine, nanginginig ang mga tuhod. Sa harap ni Jerome lumuhod ang dalaga. Sir, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ang tatay ko. Gagawin ko pong lahat, magpakaalipin po ako sa inyo basta mailigtas niyo lamang ang buhay niya. Napatitig si Jerome sa umiiyak na dalaga. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang pamilya sa Dubai ay namimilit na siyang magpakasal para makuha ang kanyang bilyong-bilyong pamana. Ayaw niya magpakasal sa isang babaeng socialite na pera lang ang habol. Pero si Celine, ang babaeng to, ang tayong nakapagpagulo sa kanyang sistema. Tumayo ka, Celine. Utos na Jerome sa malamig na boses. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha isang makapal na folder. Hindi kita gagawing alipin. Gagawin kitang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Po, pero sir, hindi niyo po ako kakilala. Isang kasunduan, Celine. Magpakasal tayo sa mata ng publiko. Bibigyan kita ng 5 milyon para sa tatay mo at sa kinabukasan mo, ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong manatili sa tabi ko bilang asawa hanggang sa makuha kong pamana, paliwanag ni Jerome. Hindi binanggit ni Jerome ang kanyang sekreto na umaasa siyang sa pamamagitan ni Celine muli siyang magiging ganap na lalaki. Dahil sa desperasyon, pinirmahan ni Celine ang kontrata. Wala pang isang linggo, isang barangyang civil wedding ang naganap. Ngayong gabi, nasa loob na sila ng mansyon ni Jerome. Pumasok si Celine sa master's bedroom na suot ng isang manipis na silk nightgown. Labas ang hubog ng kanyang katawan at ang kinis ng kanyang balat mula sa probinsya. Si Jerome ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kanya. Jerome, handa na po ako sa tungkulin ko bilang asawa? Mahinhin na sabi ni Celine habang dahan-dahan lumalapit sa lalaki. Umiwas ng tingin si Jerome. Matulog ka na, Celine. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagalawin. Hindi ko kaya. Natigilan si Celine. Doon niya napagtanto na may malalim na sugat at hamon ang kanyang asawa. Habang nakahiga sila sa isang kama, magkatalikod. Isang determinasyon ang sumibol kay Celine. Jerome Ahmed Almansoor, gagawin kong lahat para matunaw ang yelo sa iyong katawan. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magmamakaawa para sa haplos ko. Lumipas sa mga unang araw ng kanilang pagsasama sa loob ng marangyang penthouse ni Jerome. Para kay Celine, tila nakatira siya sa loob ng isang refrigerator, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa lamig ng pahagitungo ng kanyang asawa. Tuwing gabi, magkatabi sila sa kama, ngunit may 1 metrong distansya. Walang haplos, walang halik, at higit sa lahat, walang pagnanasa mula kay Jerome. Kaya mo ba talagang tiisin ang ganda ko, Jerome? Bulong na Celine sa sarili habang pinagmamasdan ng asawa sa hapagkainan. Nalaman na Celine mula sa personal na doktor ni Jerome ang tungkol sa kondisyon nito. Ang hyposexual desire, ang pagkakaroon ng napakababang libido o kawalan ng gana sa pisikal na aspeto. Ngunit para kay Celine na lumaki sa masbate na puno ng determinasyon, hindi siya naniniwalang walang apoy ang kanyang asawa. Naniniwala siya na kailangan lang nitong paypayan. Isang gabi, nagpa siya si Celine na simulan ang kanyang misyon. Nagluto siya ng isang espesyal na dinner, mga pagkaing puno ng aphrodisiacs tulad ng talaba at mga pagkaing may sili na paborito rin ng mga Pilipino.
Pag-uwi ni Jerome mula sa opisina, nadatnan niya ang buong paligid. Puno ng mabangong kandila at si Celine na nakasuot na isang fitted na itim na dress na nagpapakita ng kanyang hubog. Celine, anong meron? Tanong na Jerome habang pilit na hindi tinititigan ang mapuputing balikat ng asawa. Wala naman, Jerome. Gusto ko lang ipagdiwang ang maayos na operasyon ni tatay. Salamat sa inyo. Nakangiting sagot ni Celine. Lumapit siya kay Jerome at dahan-dahan tinanggal ang necktie nito. Ramdam niya ang paninigas ng katawan ng CEO sa bawat dampi ng kanyang daliri. Habang kumakain, hindi tinatantanan ni Celine si Jerome ng mga malalagkit na tingin. Sa gitna ng pagkain, sinadya niyang ihulog ang kanyang kutsara. Dahan-dahan siyang yumuko, sapat para makita ni Jerome ang kanyang leeg at ang bahagyang pagbaba ng kanyang neckline. Celine, stop it. Mahinang utos ni Jerome. Ang kanyang boses mas malalim kaysa sa dati. May buti na rin ang pawis sa kanyang noo kahit malakas ang aircon. Bakit, Jerome? May mali ba sa ginagawa ko? Painosenteng tanong ni Celine. Tumayo siya at lumakad papunta sa likod ni Jerome. Dinikit niya ang kanyang dibdib sa likod nito at bumulong sa tenga ng asawa. Sabi mo sa akin, hindi mo kayang makaramdam. Pero bakit nakakaramdam kong ang bilis ng tibok ng puso mo ngayon? Hinarap siya ni Jerome. Ang kanyang mga mata na dati tila yelo, ngayon ay nagbabaga na. Hinawakan nito na mahigpit ang braso ni Celine. Huwag mo kong hahamunin, Celine. Hindi mo alam kung anong klaseng halimaw ang pilit kong pinatutulog sa loob ko, banta ni Jerome. Ngumiti ng matamis si Celine at hinawakan ang panga ni Jerome. Nilapit niya ang kanyang mga labi sa labi nito, sapat para maramdaman nila ang hininga na isa't isa pero hindi magkadikit. Yun naman ang gusto ko, Daddy Jerome. Ang gisingin ng halimaw na yan. Dahil kaya kong patigasin ang kahit anong malambot sa buhay mo mula sa puso mo hanggang sa iyong sandata. Binitawan ni Jerome si Celine at mabilis na lumabas ng silid. Ngunit alam ni Celine na nalo siya ng gabing iyon. Ang CEO na akala'y walang pakiramdam unti-unti na naging adik sa bango at presensya ng kanyang asawa na Pilipina. Isang malaking event ang gaganapin sa Almansoor Grand Ballroom, ang anibersaryo ng kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na ipakikilala si Celine sa buong high society bilang asawa ni Jerome. Ngunit bago pa man magsimula ang gabi, isang banta ang dumating, si Yara Al-Fayed. Si Yara ay isang sopistikadang negosyante mula sa Dubai, ang babaeng matagal nang tinatanggi ng pamilya ni Jerome para sa kanya. Maganda, matangkad at tila perpekto. So, this is the Filipina girl? Papanuyang sabi ni Yara habang tinitingnan si Celine mula ulo hanggang paa. Jerome, I didn't know you had a taste for simplicity. I thought your condition made you immune to girls like her. Napansin ni Celine ang paninigas ni Jerome. Ang salitang condition ay tila isang sampal sa harap ng maraming tao. Imbes na mapahiya, hinawakan ni Celine ang braso ni Jerome at mas lalong idinikit ang sarili dito. Simplicity is the ultimate sophistication, Miss Yala. Kalmadong sagot ni Celine nang may matamis ng ngiti. At tungkol sa kondisyon ni Jerome, huwag kang mag-alala. Mukhang sa akin lang siya hindi immune. Nagit-ngit sa galit si Yara habang si Jerome naman ay napatingin sa kanyang asawa. Di niya akalain na may ganitong tapang ang dalaga na mula sa Masbate. Sa gabing yon, hindi maalis na Jerome ang tingin kay Celine sa suot ng isang emerald green na gown na bumagay sa kulay ng kanyang balat. Pagkatapos ng party, lumabas si Celine sa balcony para kumuha ng sariwang hangin. Sumunod si Jerome. Ang dilim ng gabi at ang malamig na simoy ng hangin nagbigay na isang mapanganib na atmosfera. Bakit mo ginawa yon, Celine? Bakit mo ko'y pinagtanggol? Tanong na Jerome. Ang kanyang boses ay paos. Dahil asawa kita, Jerome. At dahil alam kong hindi ka malamig na tao, natatakot ka lang. Matapang na sagot na Celine. Humarap si Celine kay Jerome. Dahil sa konting alak na nainom, mas naging matapang ang dalaga. Nilapit niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Jerome. Naamoy ang bango ng mamahaling tobacco. Celine, stop. You're playing with fire. Babala ni Jerome. Habang kanyang mga kamay, dahan-dahang humahawak sa bewang na Celine. Gusto ko ang apoy, Jerome. Gusto kong mapaso sa'yo, bulong ni Celine. Di na nakapagpigil sa Jerome. Sa loob ng maraming taon ng pananahimik ng kanyang pagnanasa, tila isang dam ang nabasag. Sinunggaban niya ang mga labi ni Celine.
Isang halik na hindi na banayad kundi puno ng gutom, galit at matagal na itinagong init. Napaungol si Celine sa gulat at sarap. Ang lalaking akala niya'y malamig, tila naging isang nagbabagang bulkan. Ang halik na Jerome mapang-angkin, tila sinasabing sa kanya lang ang babaeng to. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hinihingal. Ang mga mata ni Jerome wala ng yelo, mayroon na tong pagnanasa na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sabi ko sa iyo, Jerome, kaya kitang baguhin. Nakangiting sabi ni Celine kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod. Binuhat na Jerome si Celine ng bridal style, dinala sa loob ng kanilang kwarto. Sa gabing yon, alam nilang dalawa wala ng balikan. Ang kondisyon ni Jerome unti-unti nang natutunaw sa ilalim ng init ng isang dalagang Pilipina. Matapos ang gabing yon sa balcony, tila isang bagong Jerome ang umaharap sa mundo. Kung dati alas 5 pa lang ng umaga nasa opisina na siya, ngayon mas pinipili niyang manatili sa kama upang panoorin ang mahimbing na pagtulog ni Celine. Ang kondisyon ni Jerome na hyposexual desire ay hindi biglang naglaho, ngunit may kakaibang milagro. Tanging kay Celine lang siya nakakaramdam ng matinding atraksyon. Ang bango ng sabon ni Celine, ang maliliit niyang tawa at ang paraan ng pag-aasikaso nito sa kanya ay unti-unting nagiging bisyo ng CEO. Sir Jerome, may meeting po kayo sa board of directors? Paalala ng kanyang sekretary sa telepono. I-reschedule mo. I'm having breakfast with my wife. Tipid na sagot ni Jerome habang di inaalis ang tingin kay Celine na kasalukuyang nagtitimpla ng barakong kape mula sa masbate. Napansin ni Celine ang pagbabago ng asawa. Ang dating ice king mas naging malambing at protektibo. Pero alam ni Celine na hindi pa sapat yon. Gusto niyang tuluyang magising ang asawa. Jerome, may dumi ka sa labi? Biro ni Celine habang kumakain sila. Lumapit siya at imbes na tissue ang gamitin, dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang hinlalaki upang linisin ang labi ng asawa. Bago ito, dahan-dahang sinipsip habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Jerome. Nabitawan ni Jerome ang hawak na tinidor. Ang kanyang sandata na dati tila tulog na tulog, unti-unti nang nagre-react sa simpleng panunokso ng dalaga. Celine, pinapahirapan mo ko, paos na sabi ni Jerome. Hinila niya si Celine paupo sa kanyang kandungan. Isang hapon, pumunta si Celine sa mall kasama ng ilang katrabaho niya dati sa housekeeping. Habang nagtatawanan sila, isang lalaking dating maniligaw ni Celine ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Hindi alam ni Celine na sinusubaybayan siya ng mga tauhan ni Jerome. Wala pang 10 minuto, huminto ang isang itim na SUV sa tapat nila. Bumaba si Jerome na tila isang madilim na bagyo ang aura. Agad niyang hinila si Celine palapit sa kanyang dibdib at hinarap ang lalaki. She is Mrs. Almanzor. Touch her again and I will make sure you lose your job and your future in the city. Banta ni Jerome na may halong otoridad. Pagdating sa loob ng sasakyan, tahimik si Jerome pero bakas ang selos sa kanyang mukha. Jerome, kaibigan lang yon. Hindi natapos ni Celine ang sasabihin, dalagad siyang hinalikan ni Jerome ng mariin. Hindi ko kayang makita na may ibang humahawak sa iyo, Celine. Bulong na Jerome sa gitna ng kanilang halik. Sabi mo kaya mong patigasin ang puso ko. Nagtagumpay ka na. Pero ngayon kailangan mong panagutan to dahil sa tingin ko nagiging addict na ako sa iyo. Sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng madilim na tint ng salamin, muling naramdaman ni Celine ang init na tanging siya lamang ang nakapaglalabas sa mailap na CEO. Alam niya, ang misyon niya hindi na lang tungkol sa pera o sa tatay niya, ito'y tungkol na sa lalaking tuluyan niya ng minamahal. Habang tumatagal, ang mansyon ni Jerome na dati tila isang museum sa lamig na puno ng init at tawa. Sa Jerome, hindi na lang basta adik sa presensya ni Celine, siya ay naging deboto ng kanyang asawa. Ang kanyang kondisyon tila naglahong parang bula tuwing kapiling ang dalaga. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maitim na planong nabubuo sa labas ng kanilang silid. Si Yara, na hindi matanggap ang pagkatalo ay may hawak na alas. Isang video mula sa CCTV ng ospital sa Masbate nung araw na pumunta si Celine ng kontrata. Isang umaga, habang masayang naghahanda ng almusal si Celine, nakatanggap si Jerome na isang anonymous email. Pagbukas niya dito, bumungad ng isang video kung saan kausap na Celine si Gina sa hallway ng ospital. Gina, pirma lang to. Pero lang kailangan ko kay Jerome para mailigtas si tatay. Hindi ko siya mahal, gagamitin ko lang ang yaman niya. Ang boses ni Celine sa video na sa katotohanan ay pinutol at na-edit ni Yara.
Ang mukha ni Jerome biglang naging abo. Ang selos at galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Pakiramdam niya, muli siyang naging malamig. Hindi dahil sa kondisyon niya, kundi dahil sa sakit ng pagtatraidor. Dinatna ni Celine sa Jerome sa study room. Ngunit ang sumalubong sa kanya hindi ang malambing na asawa, kundi ang Ice King na mas matindi pa kesa nung una silang magkita. Inihagis na Jerome ang tablet sa mesa. So it was all a lie, Celine? Ang bawat haplos, ang bawat halik, lahat yo'y bahagi lang ng kontrata? Malamig na tanong ni Jerome. Napanood ni Celine ang video at halos gumuho ang kanyang mundo. Jerome edited ang video na yan. Pinutol nilang sinabi ko. Nung una, oo, pera lang ang habol ko. Pero Jerome, mahal kita ngayon. Enough! Sigaw ni Jerome. Lumapit siya kay Celine at hinawakan ng panga nito, ngunit hindi tulad ng dati, puno ito ng pait. Sabi mo kaya mong patigasin ang sandata ko. Nagawa mo nga. Pero ngayon, pinatigas mo ba rin ang puso ko laban sa'yo? Dahil sa sobrang sakit at kahihiyan, di na nagpaliwanag pa si Celine. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Ang maletang dala niya mula sa Masbate at lumabas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Habang naglalakad sa kalsada, napuno ng luha ang mga mata, isang mabilis na sasakyan ang hindi nakapreno. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sa loob ng mansyon, nakatanggap ng tawag si Jerome mula sa kanyang private investigator. Sir, nakuha na namin ang original file. Si Yara Alfayed ang nag-edit ng video. Ang totoo pong sinabi ni Celine ay kahit pera lang ang dahilan nung una, ngayon handa na ako ibigay ang buhay ko dahil mahal ko na si Jerome. Nabitawan ni Jerome ang kanyang baso ng alak. Agad siyang tumakbo palabas, ngunit ang nadatnan niya sa tapat ng kanyang gate ay ang dugoang katawan ni Celine na nakahandusay na sa kalsada. Yakap-yakap ang kanyang maleta. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang nakabibinging kumpas sa madilim na gabi ni Jerome. Hawak niya ang malamig na kamay ni Celine habang papunta sila sa ospital. Ang suot niyang puting polo tad-tad ng dugo ng babaeng binaliwala niya dahil sa pride at maling akala. Celine, please don't leave me. Wake up, please. Bulong ni Jerome. Ang kanyang boses basag na basag. Ngayon niya napatunayan ang kanyang kondisyon ay hindi ang pinakamalaking sakit na maaari niyang maranasan, kundi ang mawala ang babaeng nagparamdam sa kanya na siya ay buhay. Habang nasa surgery room si Celine, dumating ang kanyang sekretary, dalang buong ulat. Sir, nakuha na rin namin ebidensya laban kay Yara. Siya rin ang nagbayad sa tauhan sa Masbate para takutin ang tatay ni Celine bago pa man kayo ikasal. Celine was a victim from the start, sir. Suntok sa pader ang naging sagot ni Jerome. Ang galit na sa sarili ay higit pa sa galit niya kay Yara. Sa loob ng 3 oras ng paghihintay, hindi umalis si Jerome sa tapat ng pinto, ni hindi siya uminom ng tubig. Ang kanyang puso na dati parang bato, ngayon durog na durog. Nakaligtas si Celine. Ngunit ayon sa doktor, ay nagtamo siya ng matinding bali ng binti at concussion. Nang magmulat siya ng mata sa ICU, ang unang nakita niya si Jerome, nakaluhod sa gilid ng kanyang kama, nakapatong ulo sa kanyang kamay. Jerome, mahinang tawag ni Celine. Agad na napaangat ang ulo ni Jerome. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Celine, thank God! I'm sorry. I am so sorry. Alam ko na ang totoo. Patawarin mo ko kung naging bulag ako? Imbes na yakapin si Jerome, umiwas ng tingin si Celine. Ang sakit ng mga salitang binitawan ni Jerome bago ang aksidente ay mas mahapdi pa kaysa sa mga sugat niya sa katawan. Tapos na ang kontrata. Jerome, nailigtas mo na ang tatay ko at nakuha mo ng tiwala ng pamilya mo. Hayaan mo na akong bumalik sa Masbate pagkatapos nito. Malamig na sabi ni Celine. Natigilan sa Jerome. Dito niya na-realize na ang nagpapaamo kay Celine ay mas mahirap kaysa pagpapaamo sa sarili niyang pagnanasa. Ngunit sa pagkakataong to, hindi siya susuko. No, Celine, wala nang kontrata. Magsisimula tayo sa totoo. At kung kailangan ligawan kita araw-araw, gagawin ko. Dahil napatunayan ko na, hindi ko lang kailangan ng haplos mo, kailangan ko ng buong ikaw para mabuhay. Tumayo si Jerome at dahan-dahan hinalikan ng noo ni Celine. Sa labas ng kwarto nakatayo si Yara, handa ng arestohin ng mga pulis na tinawagan ni Jerome. Ngunit para kay Jerome wala na siyang pakialam sa higante.
Ang tanging mahalaga ay ang mabuong muli, ang malamig na puso at ang matigas na panindigan niya para sa babaeng mahal niya. Dahil sa pinsalang natamo ni Celine, nilipat siya sa isang private rehabilitation wing. Dito niya nakilalang kanyang attending physician, si Dr. Adam Valderrama. Si Adam ay matalino, palaging nakangiti at may taglay na malumanay na boses. Ang kabaligtaran ng madilim at seryosong aura ni Jerome. Huwag kang mag-alala, Celine. Sisiguraduhin kong makakalakad kang muli ng mas mabilis pa sa inaasahan mo, sabi ni Adam habang sinusuri ang binte ni Celine. Napansin ng doktor ang lungkot sa mata ng dalaga at di niya napigilang hawakan ang balikat nito para magbigay ng lakas ng loob. Sakto namang bubukas ang pinto at pumasok si Jerome, bitbit na isang malaking bundle ng paboritong bulaklak na Celine. Ang eksenang nakita niya ay nagpasingkit sa kanyang mga mata. "Get your hands off my wife," malamig na utos ni Jerome. Hindi natinag si Adam. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang CEO. "I am her doctor, Mr. Almanzor. My job is to ensure her recovery. Tension is the last thing she needs right now." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jerome ng matinding banta na di kayang resolbay ng pera o kapangyarihan. Si Adam nakakausap si Celine tungkol sa mga bagay na hindi alam na Jerome tungkol sa medisina at pag-asa at sa hinaharap. Gabi-gabi natutulog si Jerome sa maliit na sofa ng hospital room ni Celine. Hindi siya bumabalik sa mansyon kahit tinataboy siya ni Celine na nanatili siyang tila isang anino na nagbabantay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Celine, dahan-dahang lumapit si Jerome. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Marahang hinawakan ni Jerome ang kamay ni Celine at idinikit to sa kanyang pisngi. "Celine, alam kong nagkamali ako. Pero nakikiusap ako, huwag kang tumingin sa iba. Ang puso ko, ang katawan ko, ikaw lang ang nakakaalam kung paanong buhayin. Huwag mo kong iiwan sa dilim." Bulong na Jerome na may bahid ng pagsusumamo. Kinaumagahan nagsimula ng physical therapy ni Celine. Mahirap at masakit ang bawat hakbang. Muntik na siyang matumba at mabilis siyang sinalo ni Adam. "I got you, Celine," sabi ni Adam. Ngunit bago pa man makalapit ang doktor ng mas malapit, mabilis sumingit si Jerome sa pagitan nilang dalawa. Si Jerome ang kumuha sa mga kamay ni Celine. "Ako ang aalalay sa asawa ko. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, ako magsisilbing tungkod niya," mariing sabi ni Jerome habang nakatitig ng diretsyo kay Celine. Sa mga mata ni Celine nakita niyang determinasyon ni Jerome. Hindi na ito ang CEO na napilitan lang sa kasunduan. Ito ang lalaking handang lumaban para sa kanya. At sa kabilang banda, si Jerome naramdaman ang muling pagtigas ng kanyang paninindigan at ang pag-init ng kanyang dugo na tanging si Celine lamang ang dahilan. Sawang-sawa na si Celine sa amoy ng disinfectant at sa puting pader ng ospital. Higit sa lahat, pagod na siyang makita ang tensyon sa pagitan ni Jerome at Dr. Adam. Isang gabi, habang abala ang mga nurse sa shift change, pumasok si Jerome sa kanyang kwarto na walang suot na suit. Naka-jeans lamang ito at black hoodie, isang bihirang anyo ng makapangyarihang CEO. "Magbihis ka, Celine. Itatakas kita rito kahit isang gabi lang," bulong na Jerome na may mapaglarong ngiti. "Jerome, bawal to. Mapapagalitan tayo ni Dr. Adam," sagot ni Celine at di niya napigilang mapangiti rin. "I don't care about the doctor. I care about your sanity," sagot ni Jerome. Binuhat niya si Celine ng parang isang prinsesa at dumaan sila sa fire exit kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Dinala ni Jerome si Celine sa isang pribadong rest house sa Tagaytay na nakaharap sa Bulkang Taal. Ang malamig na simoy ng hangin, ang katahimikan ng gabi, ay malayo sa ingay ng ospital. Nilapag ni Jerome si Celine sa isang malambot na sofa sa harap ng fireplace. "Bakit mo to ginagawa, Jerome?" tanong ni Celine, nakatingin sa apoy. Lumuhod si Jerome sa harap niya. "Dahil gusto kong malaman mo na di mo kailangang maging malakas sa harapan ko. Nung una kitang makita, akala ko gamot lang kita para sa kondisyon ko. Pero ngayon, Celine, ikaw na ang buhay ko. Ang pagiging adik ko sa'yo, hindi na yun dahil sa pagnanasa lang. Ito'y dahil sa pag-ibig." Dahan-dahan, hinawakan ni Jerome ang mukha ni Celine. Sa liwanag ng apoy mula sa fireplace, kitang-kita ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Nilapit ni Celine ang kanyang mukha at sa pagkakataong to siya nang unang humalik kay Jerome.
Ang halik na yon ay hindi na aksidente, yon ay halik ng pagpapatawad. Dito na tuluyang binigay ang lahat ng pader sa pagitan nila. Sa kabila ng bale sa binti ni Celine, naging maingat si Jerome. Ang bawat haplos niya ay tila sumasamba sa katawan ng asawa. Ang kanyang sandata na dati tila sumpa para sa kanya, ngayon naging simbolo ng kanyang pagkalalaki at pagmamahal para kay Celine. Di na kailangan ni Jerome ng medikal na paliwanag. Sa piling ni Celine siya ay buo. Kinaumagahan bago pa man sila makabalik sa ospital, nakatanggap si Jerome ng tawag. Si Dr. Adam ay nag-aalala at galit na galit. Ngunit may mas malaking balita. Ang pamilya ni Jerome ay mula sa Dubai ay darating sa Pilipinas upang formal na bawiin ang kanyang pamana dahil sa eskandalong idinulot ni Yara. Napatingin si Jerome kay Celine na mahimbing pang natutulog sa kanyang tabi. Ngumiti siya ng bahagya. Kuhanin na nila ang lahat ng yaman ko, bulong na Jerome sa hangin. Basta wag lang ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling maramdaman ang init ng buhay. Ang katahimikan ng rest house sa Tagaytay ay nabasag ng balitang lumapag na ang private jet ng pamilya Almansaor. Sa pangunguna ng ama ni Jerome na si Sheikh Ahmed Almansaor, dumating sila hindi para bumisita, kundi para sa isang paghuhukom. Para sa kanila si Celine, isang distraction, isang simpleng Pilipina na sumisira sa imahe ng kanilang susunod na pinuno. Jerome, kailangan natin bumalik. Seryosong sabi ni Jerome habang tinutulungan si Celine na makaupo sa wheelchair. Handa ka na bang harapin sila? Inawakan ni Celine ang kamay ng asawa. Hanggat hawak mong kamay ko, Jerome, hindi ako natatakot. Pagdating nila sa mansyon, bumungad ang mga lalaking nakasuot ng puting robe at ang mga matatandang may matatalas na mata. Ang presensya ni Sheikh Ahmed ay tila isang bundok na hindi matitinag. Is this the woman you traded your legacy for? Matigas sa tanong ni Sheikh na wikang Ingles. Ang boses niya ay umaalingaw sa buong hall. A woman who's not even from our world? Yara told us everything. You are weak, Jerome. Tumayo si Jerome sa harap ni Celine, tila isang kalasag. I am not weak, father. For the first time, I am whole. If being an Almansaor means I have to be a man without a heart and without the woman I love, then take the name. Take the money. I am staying with my wife. Nagulat lahat ng dahan-dahan, tumayo si Celine mula sa kanyang wheelchair. Kahit pa iniindang sakit ng kanyang binti, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sheikh. Mahal na Sheikh, hindi ko po hangad ang inyong yaman. Panimula ni Celine sa isang kalmadong boses. Ang alam ko lang po, anak ninyong isang mabuting tao na matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Kung ang pag-ibig ko sa kanya ay tinuturing ninyong kasalanan, hindi po ako hihingi ng paumanhin. Dahil sa bawat haplos ko, pinubuhay ko ang matagal nyo ng pinatay dahil sa inyong mga tuntunin. Natahimik ang buong silid. Walang sino mang nakapagsalita sa Sheikh ng ganon katapang imbes na magalit. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Nilapitan niya si Celine at tinitigan nito ng maigi. You have fire in your eyes, child, just like Jerome's mother. Bulong ni Sheikh. Humarap siya kay Jerome. The board wants to remove you because they think you are incapable of leading a family. But I see a man who's willing to fight for his kingdom and a queen who can stand even when she's broken. Hindi binawi ang pamana, sa halip, binigyan sila ng Sheikh ng basbas, ngunit may isang huling hamon. Kailangan nilang bumalik sa Dubai para sa isang tradisyonal na kasal. Ngunit bagong lahat ng makaalis sa mga kamag-anak, hinarap na Jerome si Celine sa loob ng kanyang kwarto. Ang tensyon ng paghaharap napalitan ng matinding pagnanasa. You were amazing, my queen. Paos na sabi ni Jerome. Sinandal niya sa Celine sa pinto at hinalikan ito ng may gigil. Ngayon, hayaan mong pasalamatan kita sa paraang tayo lang ang nakakaalam. Sa loob ng marangyang first class cabin ng kanilang private plane, tahimik na nakatingin si Celine sa mga ulap. Di siya makapaniwala ng dalagang mula sa Claveria Masbate ay patunong niyon sa City of Gold. Sa tabi niya mahigpit na hawak ni Jerome ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Habibi. Paglapag natin, ikaw magiging pinakamalaking iya sa Dubai. Pangako ni Jerome. Ngunit hindi alam ng dalawa, sa loob ng isang madilim na opisina sa Dubai, naghihintay si Yara. Hindi siya sumuko.
Nakalaya siya sa pamamagitan ng kanyang koneksyon at ngayon may mas matinding plano. Ang ipakita sa pamilyang Almanzor na si Celine ay isang gold digger na may tinatagong relasyon kay Dr. Adam. Pagdating sa Dubai, sinulubong sila ng isang marangyang pagdiriwang sa disyerto, isang Arabian night theme. Napapaligiran sila ng mga bonfire, mga mananayaw at ang amoy ng lechon na tupa at mamahaling pabango. Si Celine ay suot na isang tradisyonal na abaya, bordado ng ginto, na lalong nagpadagdag sa kanyang angking ganda. Habang abala si Jerome sa pakikipag-usap sa mga negosyante, nilapitan ni Yara si Celine. Enjoy the view while it lasts. Celine, bulong ni Yara. May mga litrato kong nakuha mula ospital, ikaw at ang doktor mo, sa isang nakakompormisong posisyon. Kapag pinakita ko to kay Sheikh, hindi lang kayo maghihiwalay, ipapatapon ka pabalik sa putikang pinanggalingan mo. Nilabas ni Yara ang kanyang phone at pinakita ang mga kuha ni Dr. Adam habang hiniheli at inaabutan ng bulaklak si Celine nung nasa rehab ito. Mga anggulong tila naghahalikan sila. Ngunit imbes matakot, ngumiti si Celine. Alam mo, Yara, nakakaawa ka. Ang dami mong pera pero wala kang pag-ibig. Pakita mo yan kay Jerome. Sige, pakita mo sa Sheikh pero siguraduhin mo na handa ka sa ganti na isang Almanzor. Di na hinintay ni Celine na kumilos si Yara. Siya na mismong lumapit kay Jerome at sa Sheikh. Sa harap ng lahat, kinuha ni Celine ang mic mula sa MC. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong pasalamatan ng isang tao na naging bahagi ng aking pagaling, si Dr. Adam Valderrama, na narito rin ngayon bilang panauhin ni Jerome. Anunsyo na Celine. Lumabas si Adam mula sa karamihan kasama ng kanyang tunay na asawa. Napahiya si Yara, ang alas niya naging basura. Di lang pala si Celine ang inimbita ni Jerome kundi pati ang buong medical team na tumulong sa asawa bilang pasasalamat. Sa tangkang paninira, tuluyang pinatapon ng Sheikh si Yara palabas ng bansa. Nang magsolo na ang dalawa sa ilalim ng mga bituin sa disyerto, binuhat ni Jerome si Celine at dinala sa loob ng isang marangyang tent na puno ng silk na unan. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta reyna, isa kang mandirigma, paos na sabi ni Jerome. Hinalikan niya si Celine sa leeg, pababa sa kanyang balikat. Ang init ng disyerto ay walang-wala sa init na nararamdaman ni Jerome para sa asawa. Sa gabing yon, sa gitna ng buhangin at bituin, napatunayan nila na wala nang makakasira sa kanilang sumpaan. Isang taon ang lumipas matapos ang marangyang kasalan sa Dubai. Ngunit sa kabila ng yaman at ginto, hindi nakalimutan ni Celine ang kanyang pinagmulan. Sa pampang ng Claveria, Masbate, isang malaking mansyon na ang nakatayo, hindi para ipagmalaki ang yaman, kung hindi para magsilbing klinika para sa mga nangangailangang magsasaka at mangingisda. Bumaba si Celine sa isang pribadong yate, suot ng isang simpleng puting bestido. Sa likod niya, bitbit na Jerome ang kanilang 6 na buong gulang na sanggol, si Prince Theodore Almanzor na pinangalanan sa ama ni Celine. Tatay! Sigaw ni Celine habang tumatakbo patungo kay Mang Teodoro na ngayon nakakalakad na sa tulong ng tungkod at maayos na therapy. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanila. Ang luha ng pamilya Alarcon ay hindi na luha ng pagdurusa, kundi luha ng wagas na pasasalamat. Sa Jerome, hindi ng Ice King na kinatatakutan ng lahat. Bagaman siya pa rin ang CEO ng Almanzor Group, mas madalas na siyang makitang nakasuot ng t-shirt at shorts. Kalaro ang kanyang anak sa buhangina ng Masbate. Ang kanyang kondisyon na hyposexual ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan. Sa katunayan, ayon sa mga tauhan ng kanilang mansyon, tila hindi mapaghiwalay ang dalawa. Kung dati, takot siya sa pagnanasa, ngayon aminado siyang adik siya sa bawat hapdi at haplos ng kanyang asawa. Nang sumapit ang gabi, iniwan muna nila ang sanggol sa pangangalaga nila ni Mang Teodoro. Naglakad sina Jerome at Celine sa dalampasigan habang ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa dagat. Salamat, Celine. Bulong na Jerome habang nakayakap sa likuran ng asawa. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin nung ako mismo ang sumuko na sa sarili ko. Humarap si Celine sa kanya. Ang mga mata ay nagiging ganito kalambot at kasarap dahil sa iyo. Binuhat ni Jerome si Celine at dinala sa isang pribadong bahagi ng beach kung saan may nakahandang romantic dinner.
Pero bago pa man sila kumain, muling pinatunayan ni Jerome na ang apoy sa pagitan nila hinding-hindi na mamamatay. I love you, my queen. In every life, in every world, I will always choose to be your addict. Sabi ni Jerome bago selyuhan ang kanilang kwento ng isang halik na kasing tamis ng tagumpay at kasing init ng kanilang pag-iibigan. At doon, natatapos ang kwento ng dalaga na mula sa masbate at ng CEO na may pusong yelo na natunaw sa init ng tunay na pag-ibig. Isang taon, matapos ang kanilang kasal, dinala ni Jerome si Celine sa kanilang penthouse sa Dubai na overlooking ang Burj Khalifa. Ang buong palapag na babalot ng petals ng itim na rosas, ang paboritong bulaklak na Celine dahil sa misteryo nito. Jerome, akala ko ba dinner lang pupuntahan natin? Natatawang tanong na Celine habang nakapiring ang kanyang mga mata ng isang silk na tela. Dinner is served, my queen, but I am the one who's hungry. Bulong na Jerome sa kanyang tenga. Ang mainit na hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa balat ng dalaga. Nang tanggalin ni Jerome ang piring, bumantad kay Celine ang isang table na puno ng mga prutas, mamahaling alak at isang note. No contracts, no lies, just us. Hinila ni Jerome si Celine sa gitna ng silid. Ang suot ni Celine na red backless silk dress ay tila nag-aanyaya sa mga kamay ni Jerome. Dahan-dahan niyang dinaloy sa Jerome ang kanyang mga daliri sa hubad na likod ni Celine pababa sa kurba ng kanyang bewang. Sabi mo noon, kaya mong patigasin ang kahit anong malambot sa akin. Paos na wika ni Jerome habang sinasandal si Celine sa malawak na glass wall. Ngayon, Celine, hirap na akong kontrolin ang sarili ko tuwing malapit ka. Di na sumagot si Celine. Sa halip, hinila niya ang necktie ni Jerome at inilapit ang mukha nito sa kanya. Bakit mo papipigilan, Daddy Jerome? Hindi ba't sabi ko sa'yo, adik ka na sa'kin? Ang salitang daddy ay tila naging metsa ng sumasabog na pagnanasa ni Jerome. Sinakop niya ang mga labi ni Celine na isang halik na puno ng pag-angkin. Binuhat niya ang dalaga, sinandal sa lamesa, dahilan para tumalsik ang isang petal ng rosas. Dito pinaramdam ni Jerome kay Celine ang bawat sentimetro ng kanyang pagmamahal. Wala na ang takot. Wala nang medikal na kondisyon. Ang tanging naroon ay 2 taong nag-aapoy sa gitna ng malamig na gabi ng Dubai. Ang bawat ungol at bulong ay naging musika sa loob ng silid. Nang matapos ang kanilang mainit na pagsasama, nakaiga sila sa malawak na kama, balot lamang ng puting kumot. Pinagmamasdan ni Jerome ang pawisang mukha ni Celine na tila isang anghel sa ilalim ng liwanag ng buwan. You really did it, Celine. Sabi ni Jerome habang hinahalikan ng balikat ng asawa. You fixed me. You made me feel like a king not because of my money but because of how you look at me. Ngumiti si Celine at sinandal ang ulo sa dibdib ni Jerome. Nakikinig sa mabilis pa ring tibok ng puso nito. Hindi kita inayos, Jerome. Binigyan lang kita ng dahilan para gustoing mabuhay at magmahal. At habang humihinga ako, asahan mo, hindi lalamig ang buhay mo. Hinapit ni Jerome si Celine ng mas mahigpit. Then stay with me forever because this CEO is never going to get enough of his Filipina queen. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Muli, napatunayan natin na sa likod ng bawat matitigas na puso at malamig na pakikitungo, may isang apoy na naghihintay lamang na paypayan ng tamang pag-ibig. Sana'y nagustuhan ninyo ang naging paglalakbay ni Celine at Jerome. Sa inyong palagay, sapat na kaya ang panunukso at pagmamahal ni Celine para tuluyang mabago ang mundong kinalakhan ng kanyang possessive na asawa? O baka naman ito nang simula na mas matinding pagsubok sa kanilang dalawa? Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa ating channel. Ang inyong mga komento at likes ang nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang paghahatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at kilig. Muli, ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, na laging nagpapaalala, sa pag-ibig walang kontratang hindi natutunaw at walang pusong hindi sumusuko sa tamang haplos ng tadhana. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell sa OFW Kabayan Stories para hindi mahuli sa susunod nating kabanata. Hanggang sa muli, mga mahal, paalam!